Sa bahay naman nila Elena, Good morning! Ano, kumusta? Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Oo, okay na ako. Pasok ka. Sige. Inalagaan mo ako eh. Siyempre naman. Ano, tapos ka na sa pake? Malapit na. May konti lang ako na kailangan pa ayusin. Eh di sige, di tulungan na kita sa paglilipat mo mamaya. Huwag na, kasi may pupunta rin dito para maghakot saka tutulong sa paglipat. Gusto ko lang naman na pupuntahin ka dito para mapag-almusal tayo bago ako umalis. Gana. Sigurado ka, ha? Oo, sige na, upo ka na. Salamat. Hindi ka na. Sabay Eto, na tayo. kunin ko lang yung coffee. Ayan. O, anong gusto mong palaman? May itlog, saka liver spread. Pasensyahan na kasi kailangan kong iligpit na yung gamit kaya ito lang yung nasa. Ayos na yan. Ayos lang yan. Ayos na yan. Ako na. Ako na. Kumain ka na dyan. sa tondo naman, sa pwesto nila Marites, Yung nasa mo, Ganun din, 400. 350 na lang. Pati yung nasa rin, trip. Ay, kapayag ka. Oh, sige, 350 to, tapos yan. Tinding, hindi pa ba kayo nagpapansinan ni Tess? Hindi. Kinakampihan niya asawa niya. Eh, siyempre naman, kakampihan niya si Rigor para wala nang gulo. Noy, hindi niya iniisip yung anak niya eh. Alam mo na pag-usapan na namin to. At sabi ko, isipin naman niya yung anak niya. Piliin naman niya maging ina kay Tanggol. Eh, anong ginagawa niya? Hinahayaan niya. Hindi niya ipinaglalaban. Sinusukuan niya yung anak niya. Ay, di naman pwede yun. Eh, siyempre, masakit na naman kay Marites na hindi niya madalaw si Tanggol. Pero, naninimbang siya na baka malaman ni Rigor, palayasin tayo sa bahay. Natatanda mo ba nung una tayong umalis? Sino? Si Tanggol, si Enteng. Sila kumukup sa atin. Eh ngayon, saan tayo lilipat? Matutulog na lang ako sa bangketa. Wako tayo. Talaga, oo. Ibig mo sa... Papayag ba naman si Marites na makita tayo na natutulog sa lansangan? Siyempre, masasaktan din yun na walang anak na gustong makita ang kanilang mga magulang na palaboy-laboy sa kalsada. Hindi naman, oo. Ewan ko ba? Isipin mo din naman na napapagod din si Marites. Naninimbang siya. Sino ba kakapihan niya? Si Rigor o tayo? Ako tinding, paminsan-minsan naman eh, lunok-lunukin mo yung pride mo. Che. Ikaw mo maldita talaga. Naku, nakakahiya naman. Talagang tinulungan mo pa ako. Wala to, no? Ito na yung bayad sa masarap kong almusal. Alam mo, kahit hindi mo ko tulungan, lagi kang may masarap na almusal. Buti nga nag-text ka eh. Dahil ang aga-aga, tinalakan ako ng nanay ng asawa ko. Paano ba naman? Pinagbawalan kong bisitahin si Tanggol. Eh, pagdating kasi dyan sa apo niyang kriminal, siya parating tama eh. Hindi niya maintindihan yung gusto kong mangyari. Mabuti pa dito, tahimik. Payapa akong nakakain ng almusal ko. Alam mo, wag mo na isipin yun. Saka, sa bagong lilipatan ko, sisiguraduhin ko pag nandun ka, wala kang ibang iisipin, wala kang problemahin. Araw-araw, gabi-gabi, kalmado ka lang. Alam mo, Lena, ito parating inaabangan ko. Kapag kasama kita, katahimikan at ang pag-iintindi. Parati mong pinaparamdam sa akin na
Importante ako. Ganito lang talaga ako magmahal, Rigor. Gusto ko kasi lahat ng pagmamahal, oras, saka serbisyo na mabibigay ko, binubuhos ko sa taong mahal ko. Ganun kita gusto mahalin. Tess. Sige na nga. Paayag na ako sa gusto mo. Susundin ko na yung gusto ni Rigor. Hindi na muna ako bibisita kay Tanggol. Ay, salamat. Pero sandali lang yan ha, sinasabi ko sa'yo, hindi ko susukuan ang apo ko. Pag nagkaroon ng pagkakataon at lumamig ang sitwasyon, talagang bibisitahin ko si Tanggol. Oo naman, tama naman yung Tinding. Kasi kailangan naman talaga natin malaman yung kalagayan ni Tanggol. Pero yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Kapag lumamig na yung sitwasyon. Tsaka, pag bumisita ka ha, siguraduhin mo lang na hindi malalaman ni Rigor ha. Problema mo na yan. Namatay nanay. Akin pa ba yan? Hallelujah. 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 Sa mansyon naman nila mo, mag-usap silang pamilya. Nakitigan mo to. Wow, grabe. Ang ganda naman ito. Ganda, no? Sige, Nay, isukat mo. Bilis. Yan. Hmm? Bagay ba, Tart? Bagay na bagay. Ganda, no, Nay? Oo. Pero alam mo, ayoko talaga tanggapin kasi sobra-sobra na eh. Wag. Tanggap lang ng tanggap. Na. Alam mo yung tatay mo, binigyan niya ako ng ganito dati. Gawa sa tansan. Ang sweet pa naman, tatay. Wala namang tatalo sa tansan. Kamusta naman si Alberto? Kamusta ang honeymoon ninyo? Yun, Nay, masaya. Ito naman sa akin ni Albert na para talaga akong prinsesa. Maswerte ka sa napangasawa mo, nak. Sabi sa'yo, mabait yan si Bayaw eh. Kaya botong-boto ako dyan. Talaga si Kuya. Hindi pa yun yung pinakamagandang balita. Sabi sa akin ni Albert, pag-aaralin daw niya ako ulit. Uy, mabuti yun. Maganda yun. Para matupad na rin yung pangarap mong makatapos. Nga po eh. Tapos tuturuan din niya ako magnegosyo. Masaya ako para sa'yo, nak. Pero Nay, marami napapansin lang ako. Papansin ko kay Albert, parang lagi siyang nasa telepono. Meron kasing isang beses na dinampot ko lang yung telepono niya dahil may tumatawag. Tapos parang medyo pinagalitan niya ako. Ha? Sabi niya, huwag na huwag ko daw hawakan yung telepono niya kahit kailan. Pero naisip ko lang naman, syempre, iba naman sa atin, siya, negosyante siya, dami-dami niyang sigurong transaksyon, tapos kailangan confidential yun, kaya siguro, tama lang naman siguro bigay ko yung privacy na gusto niya. Alam mo, dapat hindi ganyan eh. Mag-asawa na kayo. Dapat walang sikreto sa isa't isa. Gaya namin ng nanay mo. Hindi ako naglilihim sa kanya, hindi siya naglilihim sa akin. Kasi anak, diyan nagsisimulang magkalamat ang isang relasyon. Kapag yung isa sa inyo, nakikitaan ng mga dahilan para pagdudahan siya.
Ano nangyari sa meeting niyo with the Red Phoenix? Okay lang naman sa simula. Kaya lang, yung mga usoserong magulang ng asawa mo, sumilip. Abay, muntik na makita ang ating droga. Pinagsabihan na ni Papa yun, ha? Pero talagang pakialamero. Tama si Madam Olga. Boss, si Edwin yung bayaw nyo. Nahuli ko, nasa loob ng aeroplano, pinapakailaman lahat ng papeles niyo. Bakit hindi niyo hinigpitan ng security? Anong gusto mong gawin namin? Di ba sabi mo, huwag silang paghigpitan para walang masabi ang bagong mong asawa? Simple lang naman ang solusyon eh. Ang dami-dami niyo dito, hindi niyo naisip. Ramon, hindi ganun kasimple para sa amin ang umisip ng solusyon. Alalahanin mo, hindi mo rin lubusang kilala ang iyong asawa at hindi mo rin kilala ang kanyang pamilya. Okay. Sige. Ako na ang gagawa ng paraan. Sa selda naman, nag-usap ang mga tropa ni Bong. Malas talaga. Di na nga natin napatay si Congressman Sibilia. Nayari pa si Bong pati mga kasama natin. Sana makaligtas sila. Paano makakaligtas? Malala nga ang tama ni Bong. Milagro kailangan niya para makaligtas siya. Kung binabagi tayo ng kamalasan na. Pati yung mga katropa natin ay mutusan natin na yumari tinatanggol. Lahat na isahan. Ang ibig mo sabihin, paano nangyari yun? Balita. Mayari ni mga kasama ni Tanggol. Pero nakawala siya ng selda. At inisa-isa niya yung mga katropa natin. Ibig sabihin, ganun kagaling yung Tanggol na yon? Baka tsumamba lang yun. Di jamba yun. Iba't ibang tao na napatumba natin. Pero bihira yung taong ganyan. Na yumari sa lahat ng kalaban ng mga kaibigan niya. At napatumba niya. Tanggol. Baka Santos, ibalik si Tanggol sa selda niya. Chief, baka pwede po pati si Ben Husana. Wala naman po siyang kasalanan talaga eh. Kunin si Ben sa Bartolina, ilagay sa selda ni Tanggol. Diyan. Di sa selda yan. Ilabas niyo rin si Ben. Tara. Salamat po, Chief. Chip naman. Pinakulan niyo kaagad yun, hindi pa nagtatanda. Mamaya, gumawa uli ng gulo yan. Alam naman natin na walang kasalanan si Tanggol. Grupo ni Bong ang nanggulo, kaya nagkarayot, hindi ba? Isa pa, alam natin tatlo nila balatukan na walang po pwedeng masamang mangyari kay Tanggol. At kailangan kong kuhanan ng loob niya. Gagamitin ko siya sa pagpatay kay Congressman Sibilia. Kailangan kong makuha ang loob niya. Paano kung hindi pumayag? Hawak ko ang buhay ng mga kaibigan niya. Ano sa tingin mo? Thank you for watching po. Abangan po ang recap ng October 10. Thank you.